What is up guys? This is VJ Villafuerte at ito ay Season 1, Episode 1 ng series sa Engineering Mechanics na tawagin na lang nating Vectors. Siguro kailangan ko munang i-explain kung anong pinagkaiba ng scalar sa vector. So for example, meron kang kotse na ang speed niya ay 5 meters per second. O kaya merong tao na kayang mag-lift or mag-exert ng force ng 500 newtons. Ang binigay kong mga examples na yan, scalar sila kasi wala naman silang direction. Ngayon, kung bibigyan ko na sila ng direction, let's say yung kotse ay nagta-travel ng 5 meters papunta sa east. Tapos naman yung tao, let's say, nagbubuhat siya. Bubuhat siya ng box. Tapos ang ine-exert niyang force ay 500 newtons. Ngayon, sa second example ko, nagkaroon na siya ng direction. Sa pagkakaroon niya ng direction, ang mga numbers na to, yung 5 tsaka yung 500, ay naging vectors na. So, ano yung pinagkaiba? Yung vectors ay nagkaroon ng direction. So, 5 meters per second to the right or due east ay vector na. So, ano ang mga parts ng vector? Ang 5 na tatawagin natin yung magnitude niya. At yung direction niya to the right o kaya due east na direction. Direction naman yung tawag. Pero, most people nakakalimutan na merong third part ang vectors, which is yung point of application. So, bakit to importante? Kasi kunyari, yung tao ay nagpupush ng isang box. Tapos, yung box na yan, syempre, pinupush niya dito, iba kasi ang effect pagka ipupush niya yung box sa ganito, sa baba, o kaya sa taas. Syempre, kung sa taas niya i-push, pwede magtumble ng ganyan yung box. Ganon. Iba yung effect. Basta malalaman natin naman yan sa future videos ko. So, ulit, ang vectors ay may tatlong parts, magnitude at direction. At huwag nyo kakalimutan, meron din siya dapat na point of application. Okay, so discuss naman natin kung paano ba sinusulat ang mga vectors. Tulad ng example na to, 5 meters per second to the right, ito ay isang way na pagsulat ng vector at tinatawag siyang polar form. So, ang polar form, for example, syempre yung kanina 5 meters per second to the right o kaya kung gusto niyo nang magkaroon ng angle, 10 newtons na may angle with respect to the horizontal, let's say 30 degrees. Yan, both yan ay in polar form. Kung gusto natin ng isa pang way para magsulat ng vector, ito ay tinatawag na rectangular form. So, sa rectangular form, siguro nakikita nyo yung mga ganitong notation, 1, 2, o kaya 3i hat plus 2j hat. Itong dalawang to ay in rectangular form, tapos itong dalawang to ay in polar form. So, paano magko-convert ng vectors from one form to the other? So, try muna natin yung rectangular to polar. Convert natin ito to polar form. Para magawa yan, kailangan nyo muna kunin yung magnitude nito. So, ang formula niyan is square root ng components nila, 1 squared plus 2 squared. So, ano yan? Input natin sa cycle, o kaya wag na. Madali lang naman itong isolve. Ito ay square root of 5. Para naman sa direction, ang gagawin lang dyan, may formula din na tan inverse ng y over x, or yung y component niya over yung x component na 2 over 1. Which is, ano kaya yun? Tan inverse ng 2. Which is 63.43 degrees with respect to the horizontal. So, ang conversion nito in polar form ay square root of 5 at an angle ng 63.43 degrees from the horizontal. So, next, convert naman natin ito, yung polar form into rectangular form. Ito, madali lang ito eh. Ang conversion nito into rectangular form ay 5, 0. Kasi,
Yung 5 meters per second naman to the right na. At yung to the right, ang ibig sabihin naman doon ay, usually ang ibig sabihin doon ay x component. So, ito na agad ang conversion niya. Try naman natin to. 10 newtons at an angle of 30 degrees from the horizontal. Ang gagawin lang dyan, ang x component niya ay 10 cosine 30 at 10 sine 30. So, calculator na lang to. Hindi na natin isa-solve ito. So, ang susunod is, tingnan naman natin kung paano ba mag-add ng vectors. So, addition ng vectors, meron niyang tatlong paraan. Pwede kang mag-force triangle. Meron ding tinatawag na summation along x at summation along y. At yung third, yung pinaka gusto ko na gamitin is yung calculator method. Na dito wala kang kailangan isulat. So, kung gusto nyo na makasave ng time sa exam, ito na palagi gamitin nyo. Sige, tingnan din natin kung ano ang gagawin ba sa bawat method. So, for example, meron kang vector na 1 unit at an angle of 30 degrees from the horizontal. Tapos, susunod na vector mo ay 3 units at an angle of 50 degrees from the horizontal. Tapos, gusto mo kunin yung resultant nila. Resultant ang tawag sa pinag-combine or pinag-add ng dalawang or 2 or more vectors. So, kung kukunin natin yung resultant nila gamit ang force triangle, ito lang ay pagko-connect mo yung dalawang vectors from tail to tip. So, ito. So, ito yung 1, tapos ito ang 3. So, ang ginawa ko, kinonect ko yung dalawang vectors from tail to tip. Tapos, isusulat natin yung mga angles. Ito ang 30 degrees, ito ang 50 degrees. At, ang resultant niya ay from the tail of the first vector to the tip ng second vector. Tapos, magsasolve tayo ng missing parts ng triangle gamit yung geometry. So, dahil 30 ito, 30 rin dapat ito dahil alternate interior angle sila. Next, paano pa ba natin isa-solve to? Pwede nating mahanap ito gamit ang cosine law. So, review natin kung ano ba ang cosine law. Ang side na to ay simply the square root of 1 squared plus 3 squared minus 2 times 1 times 3. Cosine yung angle in between them, which is 80. O kaya, 2.993 units. Ngayon, kung gusto natin mahanap ang angle na to, pwede natin gamitin sine law o kaya cosine law. Try natin muna ang sine law. Para ma-apply ang sine law, kailangan mo maghanap ng mga angles. Kunyari, hanapin natin yung angle na to. That is sine of theta. Tawagin natin theta yan. Sine theta over 3 is equal to sine ng 80 over 2.993. Yan. Tapos, solve na lang natin yung theta. So, sine theta over 3 is equal to sine 80 over 2.993. Okay, tapos shift solve. Tingnan natin, sabihin natin 100 degrees. Ayun, may nakita tayong 99.2 na pwedeng sagot. Pwedeng ang angle mo ay 99.2. Pero, pwede rin kasi na kung iba ang maging initial value mo sa pag-shift solve, let's say, sabihin natin 80, may makukuha kang angle na 80.79. So, paano yun? Bakit dalawa ang angle na nakukuha nyo gamit sine law? Generally, pag kukuha ng angle, wag nyong gamitin ng sine law kasi kapag obtuse ang unknown angle mo sa triangle or kaya pag possibly na obtuse ang angle na hinahanap mo, pwede kayong magkamali. Pwede kasing pwedeng 99.2, pwede ring 87.9. So, generally, kapag magsosolve kayo ng angle, gamitin nyo ang cosine law. Gamitin natin cosine law at unknown yung angle. Ito. So, paano yun?
3 squared. Okay, ito ay equal sa 1 squared plus 2.993 squared minus 2 times 1 times 2.993 cosine of x or theta dahil yun yung hinahanap natin. Shift solve, ayun, makukuha rin natin ng 80.79 na sagot. Check nga natin kung paano kung in-input natin ay 99. Iba pa rin ba yung makukuha niya? Yun, di ba? Kahit 99 ang in-input natin sa cycle, babalik siya sa tamang answer na 80.79. So, mas safe talaga ang cosine law sa pagsosolve ng angle sa triangle. So, ang angle na to ay 80.79 pero hindi pa yun yung full answer natin kasi ang hinahanap natin na angle ay ito. Ang angle ng vector na to with respect to the horizontal. So, para magawa yun, 180 lang minus answer, minus 30. Ang makukuha natin ay 69.21. So, ang full answer niya ay 2.993 units at an angle of 69.21 degrees. So, there. Yun ay isang method lang ng paghanap ng resultant ng vector. Try naman natin ito. Summation of x at summation along y. So, ulit, drawing natin yung given sa new paper. Kakaroon ka ng 1 unit at an angle of 30 degrees at 3 units at an angle of 50 degrees. Okay. So, paano isolve to gamit yung summation na forces along? Summation along x at summation along y. Lista mo lang. Along x, ano ang components nito? Meron siyang 1 cosine 30 at ito naman, ang component na to ay along x ay negative 3 cosine 50. Negative siya kasi pointing along the negative x-axis naman siya. So, along y naman, 1 sine 30 at 3 sine 50. Ngayon, ipag-a-add lang natin siya. 1 cos 30 minus 3 cos 50. Ito, negative 1.06 o kaya store na lang natin yan sa A. And then, 1 sine 30 plus 3 sine 50. Okay? Ito ay 2.798, store natin sa B. At ang kanyang magnitude ay given as square root of A squared plus B squared or, yun, same, 2.993. Kunin na rin natin yung angle niya, tan inverse ng B over A. Kaya, 69.21. Negative siya kasi 'di ba nasa quadrant 2. So, pero same pa rin yung sagot natin na 2.993 at 69.21. Okay. Third at yung pinakamadali para sa akin na method is yung paggagamit ng complex mode sa calculator. So, para magawa yun, punta kayo sa menu at click nyo yung complex. Tapos, lista nyo lang yung mga vectors. Kunyari ito. 1, tapos ang angle niya ay 30. Simply put 1 angle. Yung angle ay nakukuha by shift and then yung angle na to, yung nasa N. 30. Then, store nyo sa A. Tapos, pangalawa naman ito. 3 at an angle of, anong angle to? Dapat ang angle na i-input nyo ay with respect to the positive x-axis pa rin. So, ang kukunin or ang i-input nyo talaga na angle sa calculator is this. So, ano to? This is 180 minus 50 o kaya 130. Store nyo na lang to sa B. Tapos, para makuha yung resultant niya, A plus B lang. Tapos, option, down arrow, R angle alpha. So, kung naalala nyo, ang R angle alpha ay yung polar form niya kung saan given na yung magnitude at direction niya. So, ito ay 2.993 which is yung resultant niya at an angle of 110.79 degrees. So, ano yung 110 na yun? Yun din yung angle ng vector na to with respect to the positive x-axis. So, kung gusto natin makuha yung kanyang angle talaga with respect to the horizontal, yun lang ay 180 minus 1
110.79 o kaya 69.21. So, yun. Wala tayong sinulat sa third level, kaya yun yung pinakagusto kong gamitin. So, next na. Ano ang next? Anong next sa vector natin? Ngayon, pwede rin kasi yung mga vectors nyo na given ay in 3D form. So, ano nang gagawin kapag 3D yung vectors? Medyo may concepts na similar lang. So, kunyari, sa magnitude, kunyari may vector form ka na 3D like 1, 2, negative 3. Yan, kunin natin yung magnitude niyan. Formula lang dyan is square root ng 1 squared plus 2 squared plus negative 3 squared. Kaya, check na lang natin. Plus 2 squared plus 3 squared. Kaya square root of 14. Okay, yun yung same. Pagkuha ng magnitude, same. Halos same formula lang. Pero dito, introduce ko muna kung paano ba usually binibigay yung vectors sa 3D form. Usually, meron kang, ang tawag dito, Cartesian plane, pero 3D form. Kasi may x, y, at z axis ka na. Tapos, let's say meron kang vector d, or meron kang point dito, tapos may point ka dito sa xy plane. Tapos yung vector mo, yan, imagine nyo ba? Okay, kunyari nandyan yung vector nyo. Tapos, let's say ito ay nasa point 0, 0, 1. Tapos, let's say ito ay point 3, tapos 2, 0. Yan. Usually, ang vectors ay given by 2 points. Ngayon, paano natin i-represent to as a vector? Ito lang ay final point minus initial point. So, ang vector form nito ay 3 minus 0 o kaya 3, 2 minus 0 o kaya 2, tapos 0 minus 1, kaya negative 1. So, yun ang pag-represent ng vector nito pag 2 points ang given. May isa pang importanteng concept na kailangan malaman pag 3D vectors na, at yun ay ang unit vector. So, ano yung unit vectors? Simply put, ang unit vector ay yung miniature, siguro miniature version ng vector na binigay ko kanina lang. So, kunyari kung ito ang vector niya, ang unit vector ay same direction, pero maliit lang siya. 1 unit lang ang magnitude niya. Importante yung unit vector kung gusto mong ma-represent yung directions. Kunyari, kasi mahirap malaman yung direction nito. Ano bang, paano mo ba i-describe ang direction ng vector nito? Ito ay magagawa gamit ang unit vector. So, paano kunin yung unit vector? Tingnan nyo muna or kunin nyo muna yung magnitude nito. So, ano ang magnitude niya? I think same lang to, di ba? Parang kasi square root of 3 squared plus 2 squared plus 1 squared lang siya. Right? So, dapat square root of 14 din to. Okay, since square root of 14 din yung magnitude niya, para makuha yung unit vector, kailangan lang natin ay i-divide lahat ng components niya with square root of 14. So, 3 over square root of 14, comma, 2 over square root of 14, comma, negative 1 over square root of 14. So, there. Yun yung unit vector niya. At ito, like I said earlier, ito ang ginagamit pag-represent or pag-describe ng direction ng vector na to. Okay, since nalaman na natin kung anong unit vector, may isa pang concept na direction cosines. So, disclaimer, hindi naman to masyado nag-a-appear sa mga questions sa exam, yung direction cosines. Pero tingnan na rin natin, malay nyo, mag-appear sa exam nyo. Ang direction cosines ay yung angle ng vector na, kunyari, may given ka na vector. Tapos, ito yung vector mo. Ang direction cosines ay yung angle ng vector na yun with respect to the x, to the y, at to the z axis. So, ito ay tinatawag na theta x, theta y, at theta z. So, paano ba kunin yung bawat angle na yan? May formula lang na theta x is equal to cosine inverse ng fx over f. So, ano ang fx ulit?
Ang fx ay yung x component niya. So, kunyari, let's say ito. Itong 3, 2, at negative 1. Ang fx niya ay yung 3 at ang f niya ay yung magnitude, which is yung square root of 14. Para makuha yung angle, i-cosine inverse nyo lang. And there, yun na ang direction cosine ng vector na to with respect to the x-axis. Ngayon, gawin nyo lang yung same for y at z. Hindi na natin gagawin yun kasi same formula lang naman. And then, mag-discuss lang tayo ng mga terms na baka mag-appear. So, isa sa mga terms na yon ay transmissibility. Ngayon, anong ibig sabihin ng transmissibility ng isang vector? Ibig sabihin yan. Okay, let's say na meron kang person na nagpo-push ng isang ref. Tapos, syempre yung vector na nagre-represent ng force na ine-exert ng tao ay represented by this arrow. Ngayon, same lang ang effect ng vector na to kung ililipat natin dito sa dulo ng ref or sa kabilang side ng ref. Ibig sabihin nun, ang principle of transmissibility ay nagsasabi na pwede mong ilipat yung vector sa anywhere along its line of action at wala namang magiging effect yun. At least sa statics, wala magiging effect yung paglipat mo ng vector within its line of action. Siyempre, magkakaroon ng effect kapag nilipat mo yung vector dito. Pagka nilipat mo dito at kunyari hinila mo naghila ka ng ref, tapos dito mo hinila, may chance na mag-trip yung ref, di ba? Matumba yung ref. Pero pag dito ka, kung push man yan o pull, wala namang magiging effect sa movement ng ref. So, yun yung transmissibility. Isa pang concept is yung concurrent vectors o concurrent forces. Ang ibig sabihin lang ng concurrent forces ay kapag lahat ng forces mo ay acting at a single point. So, kunyari, itong tatlong force na to, dito lang naman sa point nag-act. Ang opposite niyan ay kapag yung mga forces mo ay nag-act at different points. So, kunyari, wala naman sila. Kunyari, kahit extend mo to, hindi sila nag-act at a same point. Importante yan sa pagdidiscuss ng particle at rigid body. So, kung ano yung particle at rigid body, next videos pa yan. So, abangan nyo yung video tungkol dito. Basta, ang ibig ko lang sabihin ay iba ang effect kapag ang forces mo ay nag-act at a same point at kapag nag-act sila at different points. Okay, daanan na lang natin yung operations and vectors. Last na naman na to. Ang mga operations and vectors ay yung dot product, cross product, mixed triple product, at yung scalar multiplication. Yan. Ito muna yung discuss natin kasi ito yung pinakasimple. Scalar multiplication ay ang pag-magnify lang or pagliit sa vector gamit ng pagmumultiply ng isang number. So, kunyari, may vector ka na 1, negative 2, 3. Tapos, gusto mong palakihin siya 5 times its size. So, multiply mo lang ng 5 yan. Ang mangyayari, magiging 5, negative 10 at 15. That's it. Yan yung pinakasimpleng vector operation. Multiplying a vector by a scalar number na 5. Next is yung dot product naman na may formula. Ang A dot B ay equal sa magnitude ng A times yung magnitude ng B cosine theta. So, ayan, yan yung formula ng dot product. O kaya, kung gusto niyo ng example, let's say, 1, 2, negative 3. Ida-dot product natin sa 4, negative 5, at 6. Okay, ang gagawin lang dyan, multiply nyo lang yung mga x components nila, yung y components, at yung z components. So, ang dot product nito ay 4 plus negative 10 plus negative 18. So, sum nyo lang lahat ng products ng components nila.
ito ay magiging negative 24. Ngayon, ang application ng dot product ay pwede nyo makuha yung angle between any two vectors gamit ang equation na to. So, let's try. Siyempre, yung angle na hinahanap natin ay yung cosine theta. Ano ba ang angle in between these two vectors? Ang A dot B ay nakuha na natin bilang negative 24 ay equal sa ano ba ang magnitude ng A? Ang magnitude ng 1, negative 2, 3 ay square root of 14 at ang magnitude naman ng 4, negative 5 at 6, check natin. Square root of 4 squared plus 5 squared plus 6 squared, ito ay square root of 77 times square root of 77 cosine theta. Ngayon kung i-isolate nyo yung theta, theta ay equal sa cosine inverse ng negative 24 over square root of 14 times square root of 77, which is equal to 4 over square root of 14 times square root of 77. 136.97 degrees. Yan. Yan ang angle between these two vectors. Pero may shortcut naman siya sa cycle. So, pwedeng hindi nyo na i-memorize to. Ang shortcut lang nyo sa cycle ay press menu and then press 5 para sa vectors. Define nyo yung vector A. 3 dimensions siya. 1, negative 1, 2, at negative 3. Tapos, define kayo ulit ng vector. Vector B. 3 dimensions. 4, negative 5, 6. Tapos, vector calc kayo. Option, down arrow. So, sa down arrow, makikita nyo yung mga operations of vectors tulad ng dot product, angle in between them. Tapos, pwede nyo rin makuha yung unit vector niya. Ayun. So, ang hinahanap natin yung angle. So, press 3, angle of vector A, press 3. Tapos, comma. Ito, shift, and then yung comma na to. Option, vector B. Check natin kung same, 136.97. So, hindi tayo nagsulat ng kahit ano. Pwedeng ito na yung gamitin nyo pagkuha ng angle. Isa pang application ng dot product ay ang projection. So, for example, gusto natin kunin yung projection ng vector A sa vector B. Ito ay nakukuha sa formula ng A dot B over magnitude ng B. So, yan, hindi na natin isosolve yan kasi direct substitution lang naman. So, anong nang na-discuss natin? Scalar multiplication, dot product. Punta naman tayo sa cross product. So, ang cross product ay may formula rin. A cross B ay equal sa magnitude ng A times magnitude ng B sin theta. Pero usually, ang pag-multiply ng cross product ay i-cross nyo lang to. I-cross nyo lang yung mga components. So, for example, gamitin ulit natin yung same vectors. 1, 2, negative 3. Cross nyo sa 4, negative 5, 6. Yan. Ang gagawin dyan, tatakpan nyo yung first, yung x components at imumultiply nyo. I-cross-multiply nyo yung remaining components. So, 2 times 6, yan ay 12 minus negative 5 times negative 3, positive 15. So, 12 minus positive 15 para sa x component niya. Takpan nyo naman yung second component, tapos yung natitirang components ay ipag-cross multiply nyo. Pero sa y component, kayo ay dapat magbaligtad. So, ito ang mauuna. So, 4 times negative 3 is negative 12 minus 1 times 6 is 6. Third component naman, tatakpan niyo yung z component niya at i-cross multiply niyo yung remaining. 1 times negative 5 is negative 5 minus 4 times 2 is 8. There. So, kung isosolve nyo to, magiging negative 3, negative 18, at negative 13. So, ganyan ang pagkuha ng cross product. Pero, pwede nyo rin syempreng gamitin yung calculator para shortcut na hindi na kayo magsusulat. So, vector A cross vector B lang. Ito ay magiging, yun, 3 or negative 3, negative 18, at negative 13. So, isang note, kapag
dalawang vectors nyo ay perpendicular sa isa't isa, ang dot product niya ay 0. So, bakit 0? Kasi di ba pag perpendicular, 90 degrees sila. Cosine ng 90 degrees ay 0. Similarly, kapag ang dalawang vectors nyo ay parallel, ang cross product nila ay 0. Kasi di ba pag parallel, ang angle nila ay 0 degrees at ang sine ng 0 ay 0. So, there. Last na topic natin for vectors ay yung mixed triple product, which is basically isang equation lang. Ito ay A dot B cross C. Yan. At any order to pwedeng B dot A cross C, pwedeng kahit anong order. At ang application lang nito ay kapag kukuha kayo ng volume ng parallelepiped na gamit ang tatlong vectors. So, ang parallelepiped, ganito yung itsura niya. Kung di ako nagkakamali, tingnan ko kung kaya kong i-drawing siya. There. Sana naintindihan niyo yung drawing. Kung parallelepiped ay parang ganyan, tapos kung represented siya by 3 vectors, kaya niyong kunin ang kanyang volume by the mixed triple product. So that's it. I think nakaabot tayo ng 30 minutes, pero okay lang kasi na-discuss naman natin yung lahat ng kailangan yung malaman sa vectors. So if natulungan kayo ng video na to, definitely subscribe at abangan nyo yung iba pang videos. I think yung next video na gagawin ko is about the Civil Engineering Board exam. So abangan nyo yun. Okay, thanks for watching.